Yung maaga naman ako natulog mga mamis, pero hindi ko alam kung bakit late na ako nagising. Kaya naman ito, dali-dali nga agad ako nagpunta sa kusina para magsalang ng sinaing kasi kailangan ko na nga magluto ng almusal at ng pambaon ni Atina sa school. Pero kasalanan ko din naman kasi talaga mga mamis kung bakit late na ako nagising kasi nga hindi ako nag-alarm. Actually, simula talaga nagpasokan si Atina, itong nag-high school siya or grade 7 siya, hindi na talaga ako nag-a-alarm. Kasi nga mga mami, simula nung nagpasokan din talaga, ang sobrang aga ko natutulog. Madalas nga mga mamis 5 PM pa lang tulog na ako, tapos nagigising ako alas 3 or alas 4 na ng madaling araw. At kapag nagigising ako ng ganong oras mga mamis, talaga nag-aasikaso na ako noon para nga bago pumasok si Atina or bago magising, may almusal na siya at handa na rin yung baon niya sa school. At kung kailan nga ngayon na nakaplano ako na medyo matrabaho itong ulam na lulutuin ko, talaga naman ditong araw pa ako talaga na late nagising. So bali pagpunta ko nga dito sa kusina, nakapagsalang agad ako ng sinaing para sa baon ni Atina sa school at para naman sa almusal niya mga mamis, dahil nga meron pa ako natirang fried rice na nilagay ko sa freezer. Ito nga isinalang ko dito sa kawali. Naglagay ako ng konting tubig sa kawali para nga mas bumilis yung paglambot ng fried rice. Tapos partneran ko na lang yan ng pritong itlog. Sinabay ko na din sa kawali yung itlog mga mamis para nga isahan na lang. Tapos nung naluto na yung itlog at lumambot na nga yung fried rice, nagsandok na ako para ibigay kay Atina. At habang nag-aalmusal si Atina mga mamis, pinagpapatuloy ko pa rin yung pagluluto ko nga dito sa may kusina. Bali kanina nga mga mamis, kung nakita nyo habang inaantay ko na maluto yung fried rice o lumambot yung fried rice, naghiwa ako ng mais tsaka ng patatas. Ito nga isinalang ko na dito sa kawali, nilaga ko na yung mais at nung naluto na nga yung mais, sunod ko namang inilaga ay yung mga itlog naman. At habang nilalaga ko nga yung mga itlog mga mamis, naghiwa na ako ng napakaraming bawang, tapos sinanda ko na rin yung mga iba pang ingredients na kailangan ko nga sa lulutuin kong ulam. At nung nalaga na nga yung itlog mga mamis, sunod kong isinalang ulit yung kawali at pinirito ko nga itong mga patatas. Pero sa totoo lang mga mamis, dapat pala hindi ko na pinirito yung patatas. Inilaga ko na lang din kasabay nga ng mais at saka ng itlog na nilaga. Pero hayaan na natin kasi naprito ko naman na. Bali nung naluto na nga yung mga patatas, naglagay na nga ako dito sa kawali ng butter, tapos inilagay ko na rin yung napakaraming bawang. Inilagay ko na nga rin yung sibuyas, tomato paste, oyster sauce, paminta, paprika at naglagay din ako ng konting asukal. Tapos ginisa-gisa ko lang mga mamis, then naglagay na ako ng Sprite. Hindi ko pala nilahat yung Sprite mga mamis, tinansya ko muna kasi baka mamaya maging sinigang naman tong niluto ko. Nung kumukulo ng mga mamis, inilagay ko na nga yung mais tapos yung patatas. Tapos inilagay ko na nga din itong mga hipon. Dapat simpleng garlic buttered shrimp lang ang luto ko dito sa hipon mga mamis. Kaya lang para nga dumami siya, naglagay na ako ng mais, patatas, tsaka naglagay na rin ako ng nilagang itlog. Kasi nga itong ulam na niluluto ko, dito ko nakukunin yung pambaon ni Atina at ito na rin yung ulam namin sa buong maghapon. Dapat talaga rin mga mamis, hindi ko na nga iba-vlog tong araw na to. Kasi nga diba sabi ko sa inyo, late na ako nagising at nagmamadali ako. Kaya lang naisip ko, madalang nyo kasi akong makitang magluto ng kakaibang putahe. Kaya sabi ko i-vlog ko na to para naman may makita kayo kakaibang ulam sa vlog ko. Natapos na nga ako magluto ng ulam mga mami. Sa tabang pinapalamig ko nga yun, dumiretso nga agad ako dito banda sa sala at nagsimula na nga ako magplancha nitong uniform ni Atina. Kasi hindi ko rin talaga ito na plancha bago ako matulog. Kaya naman ito, aligaga na naman ako. At ng mga oras na to mga mami, 6:15 na at kailangan na magbihis ni Atina. Pero sinisimulan ko palang planchahin itong uniform niya. Kaya sabi ko, bigyan niya ako ng mga 5 minutes. Itong si Atina pa naman mga mamis, may pagkamahigpit talaga siya pagdating sa oras. Kapag sinabi niya nga alis siya ng gantong oras, dapat umaalis na siya noon. Kapag sinabi niya magbibihis siya ng 6:15, dapat nagbibihis na talaga siya. Pero buti naman pinagbigyan niya ako mga mamis ng 5 minutes kasi nga ayoko naman din na umalis siya, nagusot-gusot yung uniform tsaka yung palda niya. Nung natapos naman na ako magplancha ng uniform at palda ni Atina, bumalik naman ako dito sa kusina para nga i-ready na yung baon niya. Bago ako magsimula magplancha, nagsandok na ako ng kanin para nga medyo lumamig na, para itong ulam na lang isasandok ko dito sa may baonan niya. Tinanggal ko na yung mga balat ng hipon mga mamis para nga pag break time hindi na mahirapan si Atina magbalat ng hipon kasi nga baka madumihan pa yung uniform niya. Pagkatapos kong maayos yung baon niya, binalikan ko na nga dito si Atina mga mamis at hindi pa naman siya tapos mag-asikaso ng sarili niya kaya tinulungan ko na lang ulit siya. Si Daddy pala mga mamis nandyan pero tulog na siya sa sopa kasi nga Monday nung araw na to and Sunday pa lang masama na yung pakiramdam ni Daddy. Pero kahit masama yung pakiramdam ni Daddy ng linggo, talagang pinilit niya pa rin na pumasok sa trabaho kasi nga kailangan namin ng panggastos kinabukasan at ito nga yun mga mamis Monday. Nagbaon naman si Daddy mga mamis ng gamot kapag may sakit siya para nga kapag nakaset siya sa trabaho
trabaho niya, inakainom muna siya ng gamot. Nung nasigurado na nga ni Athena na okay na, wala na siya nakalimutan gamit niya, ito at pumasok na siya at mag-isa lang ulit ako tumarong sa kanya sa terrace kasi nga si daddy tulog na. Pag alis naman ni Athena mga mamis, ako naman ay nagsimula na nga kumain dahil hindi pa nga din ako nag-aalmusal. Wala pa nga isang oras mga mami simula nang pumasok si Athena. Pagkatapos kong kumain, habang nagpapahinga nga ako, nakita ko na merong text sa akin yung teacher ni Athena na pinapasundo nga si Athena dahil dinala daw siya sa clinic ng school nila. Kaya naman ito mga mamis, dali-dali nga ako nagbihis para nga ako na lang magpunta sa school nila Athena at sunduin siya. Hindi ko naginising si daddy mga mamis dahil sabi ko nga sa inyo na medyo masama ang pakiramdam niya. Nag-tricycle nga ako mga mamis papunta dito sa school nila para mapabilis at para nga rin hindi na mahirapan yung mga paa ko. Pagdating ko nga dito sa school nila mga mamis, pinapasok naman din agad ako ng guard ng school nila at dumiretso nga ako kung nasaan yung clinic nila at kinausap na nga ako ng nurse. Dahil hindi nga to yung unang beses na dinala si Athena sa clinic ng school nila mga mamis, pinasya nga ng nurse na ipa-check up na nga lang daw namin muna si Athena kasi mga mamis pangalawang beses na kasi talaga to. Noong una Friday umaga din yun, kakapasok niya lang, wala pang isang oras nag-text or tumawag na nga din yung teacher niya at pinapasundo na nga si Athena. At pag-uwi nga namin dito sa bahay mga mamis, pagbukas namin ng pinto nagising si daddy. Nagtanong siya kung anong oras niya dahil akala niya bandang hapon na kasi nga nakita niya na si Athena na umuwi. At ayun nga nasabi ko kay daddy na pinasundo nga ulit si Athena dahil nangyari ulit kay Athena yung unang araw na nangyari sa kanya sa school nila kaya siya pinauwi at napag-usapan nga namin ni daddy na ipa-check up na nga si Athena. Buti na lang mga mamis yung hawak namin na pera na dapat pambayad namin dito sa upa namin sa apartment eh hindi pa namin na ibabayad kaya ito na lang muna yung pinagamit sa amin ni daddy pang grab namin ni Athena at nga pang check up niya. Bali papakiusapan na nga lang ulit ni daddy itong may-ari ng apartment na titirahan namin na sa susunod na buwan na nga lang kami makakapagbayad kapag nakaluwag-luwag na ulit kasi itong perang hawak namin kailangan talaga namin itong gamitin pang pa-check up ni Athena. Nandito na nga kami mga mami sa ospital ko saan ko lagi talagang pinapa-check up si Athena simula pa nung bata pero bago kami magpunta rito dumaan talaga muna kami sa bahay kasi may mga dala kaming gamit tapos yung ulam na niluto ko dinala ko na nga rin dun sa bahay nila mama para sila na nga lang mag-ulam kasi nga parehas na kami ni daddy na walang ganang kumain. Bali pagdating nga namin dito sa ospital mga mamis pinakita lang namin yung green card ni Athena tapos binigyan kami ng form binil-upan tapos chinek yung mga vital signs ni Athena tapos no nagantay lang kami na matawag kami. So fast forward na nga tayo mga mamis kinabukasan na to at hindi ko na nga na-videohan yung nangyari sa amin or yung check up ni Athena dun sa ospital na yon kasi nahiya na nga din ako dahil maraming tao. At syempre mga mamis hindi rin naman kasi talaga pwedeng videohan kung ano yung nangyari sa check up ni Athena or kung ano yung pinag-usapan namin dun ng doktor. Na-check up naman nila si Athena dun mga mamis pero ayun nga lang ni-refer kami or binigyan kami ng referral sa ibang ospital kasi nga yung doktor na kailangan na tumingin kay Athena ay wala sila doon. Bali nung araw na to mga mami sa PCMC Hospital ang punta namin kasi nga yun yung nakalagay sa referral na binigay sa amin doon sa ospital sa FEU. Pero nung araw na to mga mami umuwi muna ulit kami sa bahay nila mama kasi nagchat ako sa asawa ng kuya ko magpapasama nga kami ni Athena kasi hindi pwedeng sumama si daddy dahil hindi pa nga masyado nakakatulog si daddy at bukod doon kailangan ni daddy magtrabaho ng gabi. Kaya nagpasama na lang ako sa asawa ng kuya ko kasi baka mamaya pag nandun kami merong mga ipagawa or merong mga ipalakad na hindi ko kaya kasi nga alam nyo naman may problema din ako sa mga paa ko. Hindi ko na nga na-videohan yung pagdating namin kila mama mga mamis pero nag-almusal lang kami doon tapos bumiyahe na ulit kami papunta nga sa PCMC Hospital kasama na yung asawa ng kuya ko at tinulungan niya na nga kaming mag-fill up ng form. Dito sa hospital na to mga mamis hindi na rin ako masyadong nag-video kasi may nakasulat talaga na bawal kaya pasulyap-sulyap lang talaga yung mga video ko. So bali ang nangyari nga mga mamis kung ano yung sinabi nila doon sa unang hospital ko sa kami nagpa-check up ganun din yung sinabi dito sa hospital na yon. Pero yun nga mga mamis kailangan pa ulit namin bumalik dito pero mag-aantay pa ulit kami ng schedule para malaman kung ano ba yung mga dapat gawin or ipagawa kay Athena. Pagkatapos nga namin sa PCMC mga mamis umuwi na nga rin kami pero dito nga muna kami dumiretso sa bahay nila mama nagpahinga lang kami tapos pagkatapos naman mga bandang gabi umuwi na nga kami ni Athena dito sa bahay namin kasi nga kailangan na rin ni Athena matulog dahil gusto nga daw niyang pumasok kinabukasan. Tinanong ko nga siya mga mamis kung kaya ba niya kasi baka mamaya mag-text or tumawag na naman sa amin yung teacher niya at kailangan na naman niyang sunduin pero sabi naman niya kakayanin daw niya. Bali pag-uwi nga namin dito sa bahay ng gabi mga mamis sinampay ko na nga itong mga kumot ni Athena na pinaikot ko dito sa washing. Pinapaikot ko kasi talaga sa washing to mga mamis bago nga mag-text yung teacher ni Athena para ipasundo siya tapos ngayon ko nga lang siya masasampay. Oo nga pala mga mamis sa mga susunod nga pala na babalik kami sa ospital papacheck up si Athena or kung ano man yung mga procedure na dapat gawin sa kanya hindi ko nga muna iba-vlog. Pero ayun lang naman mga mamis yung mga pagpunta-punta namin sa ospital kung ano man yung mga kailangan gawin kay Athena ang hindi ko na iba-vlog pero may kita niyo pa rin naman si Athena sa mga vlog ko kapag papasok siya kailangan namin siyang asikasuhin pag papasok sa school. And dapat din talaga mga mamis hindi ko na isasama sa vlog ko to pero dahil nangyari kasi tong bagay na to na nag-vlog
nagva-vlog ako kaya isinama ko na lang din. So pagkatapos ko magsampay mga mamis, kinuha ko nga yung bag ko kasi meron akong papel na kailangan kunin dito kasi kinabukasan may tatawagan kaming mga ospital ni daddy para mag-inquire nga kung available ba yung mga doktor na kailangan nga tumingin kay Athena.